Hello, good afternoon everyone. Manang Leads again for another video. Kumusta? Ayan. So, thank you so much sa mga patuloy pa rin na nanonood sa mga videos ko. Kahit na pakunti ka na kayong pakunti. Nabuboring na siguro kayo sa mga videos na na-upload ko. Pero recently kasi gusto kong igawan ng video yung kasi nakailang reply na naman ako sa pagtatanong kung ilang months daw ba o ilang years ang aabutin sa annulment. Yun, kasi nga 'di ba annulment ako. Hindi siguro nila napanood yung mga old videos ko kaya sila nagtatanong. Gusto kong sabihin ulit guys na sa annulment kasi hindi pare-pareho yung time. Hindi pare-pareho yung time frame. Depende yan sa korte. Yun. Kung yung korte sa inyo ay maraming kaso, lalong-lalo na sa sa criminal case. Kasi ganito kasi yan, ang annulment kasi civil case yan. Civil case lang yan, hindi yan criminal case. So, sa korte, priority nila doon yung criminal case. Kaya kung sa korte ninyo, kung saan na-file yung annulment nyo, kung doon maraming criminal cases na dapat nilang asikasuhin agad, ganon, uunahin yun. Tapos, pangalawa dyan, yung sa depende sa lawyer yan, minsan, aminin na natin na, syempre, kapag ka medyo mabango-bango ang lawyer nyo doon kay judge, makakakuha yan ng hearing schedule. Yun, kasi yun ang nagpapatagal sa annulment yung hearing. Kapag hindi nakakuha ang lawyer ng hearing schedule ninyo, walang hearing. So, anong ipo-progress ng annulment kung walang hearing? So, kailangan laging nakakakuha ng slot ng hearing ang lawyer nyo. Tapos, additional information, yung hearing na sinasabi natin sa annulment, not necessarily na mag-a-attend ka as client. Meron yung mga hearing na si attorney lang yung pupunta, pwede na. Kaya yung appearance ninyo sa court, 2 times, 3 times, okay na. Kaya nga kayo nagbabayad ng attorney kasi siya na yung representative nyo sa korte. Pero may mga time talaga na kailangan din kayong mag-appear doon sa court. Ngayon, noong nauso ang no appearance na sinasabi nila, actually hindi yung no appearance Ang annulment, hindi pwede yung no appearance. Merong online, merong video call, pero hindi rin yan basta-basta. Hindi yan basta-basta kung saan-saan ka na makikipag-video call, ganon. Pero hindi ko alam kung hanggang ngayon ay allowed pa rin ang online hearing. Kasi wala naman ng okay naman na parang wala naman ng pandemic, di ba? Yun, kasi back to normal na nga. Yun. So, ilang months nga ba? Kasi personally, syempre yung mga hindi pa nakakapanood dun sa old video ko, yung sa akin talaga, 14 months. 14 months, lumabas na yung, mula nung na-file sa court. Hindi noong nagbayad ako kay attorney. Syempre, nagbayad ka kay attorney, aayusin pa yung papeles nyo, gagawin pa yung mga ganito, ganyan, bago i-file dun sa court, ganun. Syempre, hindi yun kasali yung, kung, halimbawa, nagbayad ka ng January kay attorney, hindi naman January mafa-file na agad yan. Hindi Bilangin mo kung kailan mafa-file yung annulment mo sa court, ganun. Kasi hindi naman porket nagbayad ka today, next week, kahit sabihin mo natin, next week mafa-file na. Imposible yun. Marami pang gagawin dyan. marami pang prosesong gagawin bago iakyat sa korte. Yun.
So, parang ang hinintay ko is 14 months, lumabas yung decision na granted. Ganon. Tapos, naghintay ako ng ilang months yung January, February, March. Almost 3 months. Meron na yung na-release yung certificate of finality. Yung certificate na final na talaga yung decision na granted na siya. Kasi kung wala ka pang finality, baka may umapila dyan, nako, bumaliktad pa yung decision. So yun, inintay ko yun ng almost 3 months. Tapos yun na, pinakuha na ni attorney yung mga annulment papers namin sa kanya. Yun. Kinuha na namin yun and then pinrases na sa LCR. Tapos dito sa amin kasi dito sa Tuba, okay lang naman na kasi kukunti lang bihirang nagpapa-annulment dito sa amin. Bilang na bilang. Yun. Nung nasubmit na sa LCR yung mga annulment papers namin, sinabi daw ng LCR, kasi si X ang nag-process sa LCR. Sinabi daw na sila na ang bahalang mag-forward sa PSA. So, yun. Tapos, after, kasi yun pandemic pa nun Tapos, March yata, or di ko alam kung kailan niya na i-process yun. Kasi naudlot-udlot nga kasi nga medyo maano pa nun ang pandemic. Tapos, basta March, lumabas yung certificate of finality ko noon. Imagine, ang tagal-tagal, ilang years na. Tapos, ang alam ko na buwan na nakakuha ako ng PSA marriage certificate ko na may annotation na is buwan ng October. Kasi, tag nito, buwan ng October yun. Tama ba? October? Kasi kumuha ako noon ng birth certificate ng mga anak ko kasi gagamitin sa school. Tapos naisip ko, meron na kaya yung annotated na kaya yung MC ko, sabi ko. So, nagbasakali ako na kukuha. Tapos nung nag-request ako, yun, tinawag ako nung tag nito, yung clerk ba tawag doon? Sabi niya, kinausap niya ako na annulled ka? Annulled na kayo? Annulled na yung kasal mo? Sabi niya ganon. Sabi ko, parang tinanong, syempre, unusual pa rin ang annulment ngayon kasi dito sa Pilipinas. Aminin na natin yan. Parang very unusual pa. O, bihira, bilang na bilang pa sa yung nagpapa-annul. Tapos, parang ginanyan pa niya ako. Annulled ka na? Sabi naman. May dito na annulled na yung kasal mo. Sabi niya parang ang hina-hina pa ng boses niya na parang hindi ko alam kung nahihiya siya o Tapos sabi ko, ay meron na, sabi kong ganon. Tapos sabi niya, oo, may annotation na dito na null and void na yung kasal niyo, ma'am. Sabi niya ganon. Ako naman itong nakangiti, pero siya parang nakaganon lang yung mukha. Parang halata mo talaga na dito sa Pilipinas, hindi pa nano-normalize yung mga ganyan, annulment, tsaka divorce na yan. So sabi ko, pwede ba akong kumuha ng copy ko? Sabi ko ganon. Pwede ma'am, sabi niyang ganun. Kasi nung kinukuha ko yung birth certificate ng mga anak ko, parang siningit ko lang ba na i-check yung status ng annulment ko. Meron daw. So,
tinanong nila ako kung gusto kong kumuha. Ay tinanong ko sila kung pwede nang kumuha. Sabi, pwede naman, magbayad ka lang dun ng additional. So, nagbayad ako, and then kumuha ako. Pero ang alam ko nun is October. Kasi medyo matagal na medyo matagal yung pagpunta ko kasi ang sabi kasi dapat 4 to 6 months yun hihintayin 4 to 6 months yun hihintayin. Pero ang alam ko, walang 6 months nakakuha na ako nun. Hindi ko na kasi matandaan, guys. Pero yun, ganun kabilis. Ang matatandaan ko talaga is lahat-lahat niyan, 19 months. 19 months ang lumipas, nakakuha ako ng annotated na marriage certificate ko. Sa annulment ko ha. Pero yung decision na granted, 14 months lang yun. Oh, di ba? Mabilis. 14, 15, 16, 17, 18, 19. O 5 months ang parang lumipas bago ako nakakuha ng ng marriage certificate na annotated. Mula noong nasubmit sa LCR. Yun. So, yun guys. Hindi ko alam kung may napulot kayo sa video ko na to, pero panoorin nyo na lang. Basta yun ang nangyari. So mga nagtatanong kung ilang months, hindi yan pare-pareho. Hindi yan pare-pareho. Basta sa akin, 14 months lumabas ang decision. Tapos, on the 19th month, nakakuha na ako ng marriage certificate ko na annotated. Na null and void na yung kasal ko. Yun. So, hindi ko alam kasi hindi ko na maalala masyado. Kaya pasensya na kayo sa kwento ko. Pero yun, ang matandaan ko lang 14 months at saka 19 months. Okay, bye-bye and thank you so much for watching.